Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Brother Albert Cabilin ng CRC Manila. Nandito po tayong muli sa ating pang-araw-araw na debosyon sa Tinapay mula sa langit para pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Sa umagang ito atin pong pagninilay-nilayan ay mula sa Deuteronomy chapter 18 verses 3 to 5 na may pamagat na the specific portions of the sacrificial animal set apart to the priest. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, tayo muna po ay manalangin. Diyos amang dakila, salamat po sa bagong umagang ito na muli kaming makakapag-aral ng iyong salita. Kami po ay nandito sa iyong harapan, humihingi ng gabay upang kami ay bigyan ng sapat na talino, karunungan, at buksan nawa ang aming mga puso at isipan upang lubhang maunawaan ang iyong mensahe sa oras na ito. May pamuhay namin at may bahagi rin sa iba ang bawat aral na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Atin pong basahin ang mga nakasaad sa Deuteronomy talata 18, bersikulo 3 hanggang 5. MBB Tagalog. Versikulo 3, ang mga ito ay nakalaan para sa mga pari mula sa handog kay Yahweh, maging baka o tupa, ang mga balikat, ang mga pisngi at ang tiyan. 4, ang unang ani ng mga pananim ng alak, ng langis at ang unang pinaggupitan ng inyong mga tupa. 5, ang lipi ni Levi ang pinili ni Yahweh upang maglingkod sa kanya bilang mga pari habang panahon. Mga kapatid, ang priest o pari na binabanggit dito ay ang mga Levites o saserdote. Sila ang mga lipi na galing kay Levi na isa sa 12 anak ni Jacob o Israel. Kung natatandaan nyo sa ating mga nakaraang pinag-aralan, ang Levites ay walang bahagi sa lupang pangako. Basahin natin sa Deuteronomy talata 18 bersikulo 1 hanggang 2. Ang mga paring Levita, ang buong lipi ni Levi ay walang mamanahing bahagi sa lupain ng Israel. Ang para sa kanila ay ang mga kaloob at handog kay Yahweh. 2, wala silang bahagi sa lupain tulad ng ibang lipi sa Israel. Si Yahweh ang kanilang bahagi gaya ng kanyang pangako. Ang mga Levites ay exclusively responsible for religious rituals like Day of Atonement, offerings of different sacrifices. Meron silang mataas na katungkulan bilang mga religious leaders, kaya sila rin ay may malaking bahagi sa bawat pag-aalay. Tulad ng ipinangako ng Diyos, ang para sa kanila ay ang mga inihandog kay Yahweh. Nakasulat sa taludtod 3 hanggang 5, ang mga pari ay makatanggap ng mga inalay kay Yahweh. Taludtod 3, baka o tupa, ang mga balikat, ang mga pisngi at ang tiyan. Sa taludtod 4, ang unang ani ng mga pananim ng alak, ng langis at ang unang pinagupitan ng inyong mga tupa. Ito ay tiyak at malinaw na kautusan mula sa Diyos sa pamamagitan ni Moses. Sa ating pong konklusyon, sabi sa Deuteronomy talata 18, kapitulo 1 hanggang 2, ang mga paring Levita, ang buong lipi ni Levi ay walang mamanahing bahagi sa lupain ng Israel. Ang para sa kanila ay ang mga kaloob at handog kay Yahweh. 2, wala silang bahagi sa lupain tulad ng ibang lipi sa Israel. Si Yahweh ang kanilang bahagi gaya ng kanyang pangako. Sa makatuwid, ito ang patunay na ang mga hinirang ng lingkod ng Diyos ay di niya pinababayaan at kanya itong pinagpapala. Amen. Sa ating pong aplikasyon, mula sa lumang tipan hanggang bagong tipan at hanggang sa kasalukuyan, si Jesus bilang pinakamataas na saserdote o pinakamataas na pari, sa kanya natin inaalay ang ating mga kaloob. Itinatabi natin ang ating mga tithes at mga kaloob para lang sa kanya. Siya ay nalulugod sa ating mga handog at tayo naman ng mga tapat na naghahandog sa kanya ay kanya namang pinagpapala. Amen. Diyos Ama, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa iyong mensahe para sa amin sa oras na ito. Salamat po sa mga aral na aming natunghayan mula sa iyong salita. Sana po ang bawat salitang aming nabasa at narinig ay may pamuhay at may bahagi sa iba upang ikaw ay malugod at mapupurihan sa buhay ng bawat isa. Nawa ang aming tiwala sa iyo at ay maging lubos at magkaroon kami ng takot sa hindi pagsunod sa iyong kalooban at utos na mula sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng iyong anak ni Jesus. Amen.
Maraming salamat po sa inyong pakikinig mga kapatid. Inaanyayahan ko po ang bawat isa na bukas para manood at makinig muli sa programang Tinapay Mula sa Langit sa ganap na 5:30 ng umaga. Itaguyod po natin ang gawain ito para sa mas marami pang taong mapagpala ng Diyos. Atin din pong ibahagi ang bidyong ito upang marami pang makapakinig at makapanood ng mabuting balita ng Diyos. Nang sa gayon, mas matumibay pa ang pananampalataya at maging pagpapala rin sa kanila. Muli po mga kapatid, maraming salamat. God bless us all.